Kabanata 1081. Kabisado na ni Gerald ang mapa. Sa makatuwid, hindi magiging mahirap para kay Gerald na makahanap ng walang hanggang kabaong. Si Gerald ay nagkaroon ng isang mahinang intuition sa kanyang puso na maaaring mayroong isang mas malaking lihim na nakatago sa walang hanggang kabaong. Ang mundo na ito ay hindi kasing simple ng inakala niya. Naramdaman ni Gerald na ang lahat ay tila naging estranghero lalo na pagkatapos niyang makita ang mga mural na iyon. Paano niya ito mailalarawan? Tila parang may dalawang kamay na palihim na nagmamanipula ng lahat sa kadiliman. Napakapanganib na sa disyerto, at magiging mas mapanganib habang nakakarating siya sa labas ng disyerto. Siyempre, si Gerald, na isa ng semi-master, ay hindi kinuha ang ilan sa mga hayop na nakasalubong niya sa ngayon. Nang papalapit na ito sa gabi, naabot na ni Gerald ang pinakamalalim na bahagi ng labas ng lupa. Narating niya ang isang lugar na tinatawag na Ollerwood. Hindi ito dilaw na buhangin saan man ngayon, ngunit sa halip, napuno ito ng itim na buhangin. Bukod dito, napakalakas ng hangin dito, at tila ba may isang pag-agos ng hangin na maaaring mabali ang isang balangkas ng tao. Kakaiba ito. Batay sa marka sa mapa, ang lokasyon ng walang hanggang kabaong ay dapat na sa lugar na ito, ngunit ito ay isang piraso lamang ng baog na lupa. Kudlid. Hindi mapigilan ni Gerald na magulat. Ang mapa ay hindi maaaring maging mali. Tiniis ni Gerald ang malakas na hangin habang nagpatuloy siya sa paligid. Sa kabutihang palad, natagpuan ni Gerald ang isang malalim at nakakatakot na butas sa tabi ng lambak ng bundok. Tulad ng inaasahan, narito dapat. Naalala ni Gerald ang lokasyon ng mapa, at hindi niya maiwasang makaramdam ng konting kasiyahan. Sa oras na ito, papasok na si Gerald at titingnan. Bigla, may boses na tumunog mula sa taas ng lambak ng bundok, nagulat si Gerald. Batang lalaki, tunay na interesado akong malaman kung bakit gusto ni Daryl Crawford na ipagsapalaran mo ang iyong buhay upang makita lamang ang sinaunang libingan na ito. Ano ang misteryoso dito na ang buong pamilya ng Crawford ay interesado rito? Maaari bang mayroong ilang uri ng kayamanan sa loob? Iyon ba ang dahilan kung bakit pinagsisikapan ito ni Daryl Crawford? Panipi, Christopher Moldell. Sino pa ang matanda sa itaas ng lambak ng bundok kung ito ay walang iba kundi si Christopher Moldell? Sa sandaling ito, si Christopher ay tumalon mula sa tuktok ng lambak ng bundok, at tumayo siya sa harap ni Gerald na may birong ngiti sa labi. Gayunpaman, sa oras na ito, si Christopher ay mukhang mas matigas ang loob kumpara sa natitirang malapantas na pag-uugali na mayroon siya dati. May mga pasa din sa mukha niya. Palaging naramdaman ko ang labis na pag-usisa tungkol sa kadahilanan kung bakit nais ng iyong lolo na ipadala ka hanggang sa North Desert. Sa kabutihang palad, lihim akong sumunod sa iyo dito. Kung hindi dahil sa mapang ito, hindi ako makakarating dito ng isang hakbang na nauna sa iyo. Gayunpaman, mayroong ilang hindi kumpletong nilalaman sa map na ito. Ano yun, ito ba ang lihim ng sinaunang libingan na ito? Tanong ni Christopher habang nakasimangot. Ikaw, anong ginawa mo kay Gia at sa iba pa? Galit na galit si Gerald na ang mata niya ay kumislap ng pula sa isang iglap. Ang matandang Zorro na ito ay nagdusa ng isang backlash noong nakaraang araw, at sinamantala ni Gerald ang pagkakataong iyon upang makalusot. Noong una, naisip ni Gerald na hindi pa siya nahuhuli ng matandang Zorro. Iyon ang dahilan kung bakit si Gerald ay nakasuot ng maskara sa harap ng iba pa sa lahat ng oras dahil ayaw niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi inaasahan, naabutan na siya ng matandang fox. Bukod dito, maaaring magdulot ng pinsala kay Gia si Gerald sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mapa. Ang isang nakamamatay na hangarin ay agad na nagmula mula sa loob ng Gerald. Hahaha, huwag mag-alala, batang lalaki. Wala akong nagawa sa kanila. Bagaman kadalasang gagamitin ko ang lahat ng uri ng paraan na posible upang makuha ang nais ko, hindi ko kailangang gamitin ang aking lakas laban sa ilang ordinaryong tao. Ang mga ito ay simpleng natutulog sa oras na ito, at natural na magi gising sila pagkatapos matulog sa isang araw at gabi. Sabi ni Christopher habang tumatawa. Ang dahilan kung bakit hindi ko sila pinatay ay dahil binibigyan kita ng mukha. Kaya, mas mabuti mong sabihin sa akin ang mga lihim sa sinaunang libingan na ito bago ka mamatay ngayon. Sa ganoong paraan, hindi ko sasaktan ng alinman sa iyong mga kakilala, kung gayon.
Kung hindi man, mahuhulaan mo na kung paano ang magiging kapalaran nila. Sabi ni Christopher, napakadumili mo kahit na ikaw ay isang mahusay na master. Walang ibang paraan. Dahil may isang bagay sa mundong ito na hindi ko alam, ngunit talagang nilakip ni Daryl Crawford ang napakahalagang kahalagahan, malalaman ko kung ano ito upang makuha ko ito. O sige, Gerald, iyon lang ang sasabihin ko sa iyo. Kaya, bakit hindi mo sabihin sa akin kung magsasalita ka o hindi? Panipi, sa oras na ito, biglang lumamig ang ekspresyon ng mukha ni Christopher. Ngini siya ni Gerald, kung mas gusto mong malaman ang tungkol dito, lalo na't hindi ko ibubunyag sa iyo ang katotohanan, kung gayon. Bukod, hindi ako makaramdam ng kalungkutan kung pumatay ka sa iba pa pagkamatay ko. Kaya, totoo bang sinusubukan mong banta ako sa ganoon? Panipi, Kabanata 1082, ang brat mo, tunay na ikaw ay napaka nakakatawa at mahusay sa pagsasalita, ngunit tingnan natin kung gaano kakatagal magagawa. Papatayin kita ngayon. Panipi, bahagya namang kumaibot ang mga talukap ng mata ni Christopher bago siya sumugod upang salakayin si Gerald. Nais ni Gerald na ipagtanggol ang kanyang sarili at iwasan ang pag-atake ni Christopher, ngunit hindi talaga siya laban kay Christopher. Diretso na tinamaan si Gerald ng suntok ni Christopher, at samuka siya ng dugo sa isang iglap. Hindi mo maiiwasan ang aking pag-atake. Okay, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ay laluwas ko ang iyong buhay kung sasabihin mo sa akin ang totoo ngayon. Malamig na sabi ni Christopher. Hahaha, Moldel, totoo bang naisip mo na ako ay isang 3 taong gulang na bata na madali mong makakaloko? Sambit ni Gerald habang pinupunasan ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Sa palagay ko nililigawan mo talaga ang iyong kamatayan. Galit na galit si Christopher, at itinaas niya ang kanyang palad habang siya ay gumagalaw, at ang buong katawan ni Gerald ay itinaas sa hangin. Matapos hilahin ng diretso ang katawan ni Gerald papunta sa kanyang sarili, muli siyang hinampas ni Christopher. Sa oras na ito, may puting usok na lumalabas sa likuran ni Gerald matapos siyang mahit, at agad siyang itinapon mga 10 metro ang layo. Nagdurugo si Gerald sa loob, at maraming dugo ang binuhusan niya. Sasabihin mo ba ito, o hindi? Tanong ni Christopher habang nangangalit ng ngipin. Wala akong sasabihin. Nais kong huwag kang maging mapagtiyaga at balisa sa lahat ng oras. Panipi. Sagot ni Gerald at ngumiti ng mapanuya habang pinupunasan ng dugo sa kanyang bibig. Halos hindi niya masuportahan ang sarili niyang katawan sa pagtayo niya. Sa totoo lang naiisip mo ba na hindi kita papatayin? Pwede kitang patayin bago pumunta sa Daryl Crawford ng direkta upang tanungin siya tungkol dito. Maaari kang mamatay ngayon. Panipi, lalong nagalit si Christopher at sinubukang hilahin si Gerald papunta sa sarili gamit ang kaliwang palad. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, biglang itinaas ni Gerald ang kanyang mga mata habang sinusubukan nitong makaalis sa puwersang suction mula sa pulso ni Christopher. Sa parehong oras, inilabas din niya ang light bane mula sa kanyang baywang, at naghanda siyang gamitin ang kasanayan sa pagtulo ng tubig na natutunan mula sa Dawnbreaker. Bakit tinawag itong water-dripping skill? Ito ay dahil sa nagkaroon ng pag-unawa at paliwanag si Gerald na ang kasanayan sa pagtulo ng tubig ay naitugma ang talim mula sa light bane ng perpekto. Maaari niyang gamitin ang pagkakasala bilang isang pagtatanggol, at ang talim ng aura ay lumalaki ng mas mataas sa bawat layer, tulad ng tubig na tumutulo sa mga bato. Sa makatuwid, ito ay tinawag na kasanayan sa pagtulo ng tubig. Sa sandaling ito, ang figure ni Gerald ay napakabilis at marahas habang siya ay nag-counterattack ng walang tigil na paglipat ng tibak, sunod-sunod na pagtatambak. Si Christopher ay maaaring maging abala lamang sa pag-iwas sa matalim na lakas ng Dawnbreaker ngayon. Gayunpaman, nang siya ay tumalikod, hinahampas na siya ng espada. Nagpanik si Christopher habang tumutugon sa pag-atake. Gayunpaman, tila parang buhay ang maikling talam, at nakatuon ito sa pag-atake sa halip ng lahat ng mga pagkakamali ni Christopher. Ang mga mata ni Christopher ay bamukan ng malapad at mas malapad sa lubos na hindi paniniwala. Sa sandaling ito, hindi siya maaaring tumugon sa oras, at siya ay nahit sa dibdib ng light bane. Napaikot siya nang mahulog siya sa lupa, at may mabilis na pagkalat ng dugo sa lupa. Misteryosong salamin, laking gulat ni Christopher, at habang naiiling niya ang pulso, mabilis na lumitaw ang mahiwagang salamin sa kanyang kamay.
Tungkol kay Gerald, lumingon siya at dumaan kay Christopher habang diretso itong tumatakbo papasok sa yungib. Ito ay dahil alam na alam ni Gerald na ang tanging dahilan kung bakit niya nagawang saktan si Christopher ng mas maaga ay dahil lamang sa nasindak siya nito. Kung nais niyang direktang harapin si Christopher, magkakaroon ng napakalaking agwat sa kanilang dalawa. Ang tanging kislap ng pag-asa ni Gerald ay ang tumakbo papunta sa yungib. Ito ang plano ni Gerald nang tiniis niya ang dalawang paunang pag-atake. Ang bawat kilusan ay nawala ayon sa plano, at lahat ng nangyari ng sabay-sabay. Nang sa wakas ay bumangon si Christopher mula sa lupa na nakabukas ang mga mata, nakatakas na si Gerald papunta sa yungib. Hindi makapaniwalang sabi ni Christopher sa sarili habang nakatitig sa likuran ni Gerald, "He has a special physique." Nakakagulat na malakas siya. Halos mawala ako sa batang lalaki na ito. Panipi. Sa oras na ito, biglang itinaas ni Christopher ang kanyang ulo na may isang masakit na ekspresyon sa mukha, hindi ko siya payagan na manatiling buhay. Kung hindi man, ang pamilya Model ay hindi makakatakas sa isang kalamidad sa loob lamang ng 5 taon. Hindi ko talaga siya pinapayagan na mabuhay. Panipi. Kabanata 1083. Habang iniisip niya ito, hahabulin na sana ni Christopher si Gerald. Halfway through, bigla siyang huminto ulit sa kanyang mga track. Hinawakan ni Christopher ang kanyang pisngi na napakamot, at mayroon siyang isang nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha sa oras na ito. "Batang brat, bigyan kita ng isang payo. Mas makabubuti para sa iyo na lumabas ng lungga ng masunurin ngayon. Kung hindi man, pagkatapos mong pumunta sa kuweba na ito, kahit na ang iyong lakas ay tumaas ng malaki, makakalimutan mo ang paglabas ng buhay sa kuweba na ito na buhay." Malakas na sigaw ni Christopher habang nakatayo sa pasukan ng yungib. Hindi nagtagal pagkatapos nito, isang mahinang boses ang nagmula sa loob ng yungib na nagsasabing, "Matandang tao. Mabuti pa rin yan kaysa sa napatay mo sa labas." Panipi. Nakasimangot si Christopher. Maliit na B****. "Huwag mo akong sisihin sa hindi kita pagpapaalala kung mamamatay ka sa loob." Panipi. Ito ay talagang mapanganib na tumungo sa yungib. Isa na siyang mahusay na Panginoon, at masasabing hindi siya mapiit sa mundong ito. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Christopher na makaramdam ng matagal na takot nang maisip niya ang napakalaking hayop na nakasalubong niya sa yungib ngayon lang. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit nais niyang siyasatin muna ang bagay. Nais niyang maunawaan ng malinaw kung sulit ang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa bagay na nakatago sa loob ng yungib. Kung ito ay hindi katumbas ng halaga, Christopher ay hindi gawin ang panganib. Ito ang tiyak na dahilan kung bakit hinintay ni Christopher na lumitaw si Gerald. Ang mabahong batang iyon ay hindi makakalayo. Pagdating ng oras, tatakbo siya sa labas ng yungib o papatayin pa rin sa loob ng yungib. Hindi ko dapat ipagsapalaran ang aking buhay dahil lamang sa batang brat na ito. Mas makabubuti na hintayin ko na lang siya sa labas ng yungib. Alinmang paraan, magiging kapaki-pakinabang pa rin ito para sa akin. Napaisip si Christopher sa sarili. Matapos isipin iyon, agad na naupo si Christopher sa may bakanan ng yungib habang nakikinig siya sa mga paggalaw sa loob ng yungib. Sa kabilang banda, sa una ay naisip ni Gerald na nais lang ng takot na matandang fox na si Christopher na takutin siya upang makalabas siya sa yungib. Gayunpaman, sa paglalakad pa ni Gerald papasok sa yungib, naaamoy niya ang isang matapang na amoy na nagmumula sa loob ng yungib. Agad na naramdaman ni Gerald na may isang bagay na hindi tama. Sa oras na ito, bigla niyang naalala na si Christopher ay medyo matigas ang mukha nang una niya siyang makita ng mas maaga. Nagkaroon pa siya ng kaunting pinsala sa mukha. Dahil alam ng matandang lalaki na ito ay isang pambihirang sinaunang libingan, ayon sa kanyang pag-uugali at katangian, walang ganap na dahilan kung bakit siya tatanggi na pumasok upang tingnan ang sarili. Maaaring may isang bagay sa loob ng yungib na sumakit sa kanya, at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya naglakas loob na pumasok sa yungib upang magpatuloy sa paghabol sa akin. Napaisip si Gerald sa sarili habang nagpatuloy sa paglalakad papasok. Ito ay isang napakaiksi at patag na koridor. Sa wakas ay makakakita si Gerald ng ilang ilaw pagkatapos maglakad ng medyo matagal. Isang matangkad na kuweba na bato ang lumitaw sa harapan niya, at madilim ang loob ng kuweba. Bukod dito, tila may isa pang dalawang malalaking butas sa pinakaloob na bahagi ng yungib.
Ang dalawang malalaking butas ay kasing tangkad ng isang tao. Ang nagulat kay Gerald ay ang katotohanan na tila ito ay isang ganap na naiibang lugar sa loob ng malalaking butas habang ang mga maliliwanag na berdeng ilaw ay nagniningning mula sa loob nito. Dahil din sa nagniningning na maliwanag na berdeng ilaw mula sa dalawang butas na ito na nakikita ni Gerald ang ilang mga kondisyon sa loob ng mga butas. Mayroong mga inukit na estatwa ng samurai sa magkabilang panig ng mga butas. Napaka-majestic at solemn at 12-dosenang mga ito. Ito ba ang mga sundalong makalangit na nagmula sa kalangitan tulad ng nabanggit sa mga mural? Ang kanilang pagbibihis ay katulad ng damit na isinusuot ng makalangit na mga sundalo sa mga mural. Kaya, maaaring ang misteryosong sundalong makalangit ay inilibing sa walang hanggang kabaong sa loob. Napaisip si Gerald sa sarili. Nang makita ni Gerald ang mga kandelero sa paligid niya, lumakad si Gerald sa mga kandelero bago niya sinindihan ang mga lampara ng langis, isa-isa. Sa wakas ay maliwanag ito sa loob ng kuweba na bato. Sa wakas, nakita ni Gerald ang lahat sa loob ng yungib na malinaw sa oras na ito. Maraming mga buto na nakakalat sa lupa, batay sa kagamitan na kanilang dinala, para silang mga tulisan sa libingan. Gayunpaman, nang itaas ni Gerald ang kanyang ulo upang tumingin sa dalawang malaking butas na may maliwanag na berdeng ilaw, natigilan siya. Iyon ay hindi berdeng butas. Ito ay. Biglang naramdaman ni Gerald na malambot ang magkabilang binti niya, at medyo nag-aalangan din siya sa oras na ito. Ito ang pinuno ng isang napakalaking anaconda. Ang anaconda ay kamangha-mangha malaki, at ang dalawang berdeng butas ay ang mga mata nito. Sa sandaling ito, ang anaconda ay nakaangat ng ulo nito habang malamig na nakatingin kay Gerald. Huminga ng malalim si Gerald. Nararamdaman niya ang pagtaas ng gansa sa buong katawan niya habang siya ay tumalikod upang tumakbo palayo. Kabanata 1084. Mayroong tunog ng anaconda na sumisidhit mula sa likuran niya sa oras na ito. Gayunpaman, tumigil si Gerald sa kanyang mga track. Kung mauubusan siya, tiyak na papatayin siya ni Christopher. Hindi nakapagtataka kung bakit ang matandang lalaking iyon ay mukhang gulong-gulong kanina. Ito ay naka-out na mayroong behemoth na ito sa loob ng kuweba na ito. Dali-daling inilabas ni Gerald ang kanyang light bane. Sumasabog na siya sa malamig na pawis, at ramdam na ramdam niya ang pagkalito at pagkalito sa oras na ito. Hindi pa nabanggit ang napakalaking anaconda na ito sa mapa. Nilamon ni Gerald ang laway niya. Gayunpaman, sa oras na ito, napagtanto ni Gerald na ang anaconda ay tila hindi nakakahamak. Ito ay simpleng nakatingin sa kanya, hindi nagpapakita ng anumang intensyon ng pag-atake sa lahat. Sa huli, dahan-daw ang ibinaba ng anaconda ang ulo nito. Sa pagtingin sa tagpong ito, naramdaman na parang ang anaconda ay isang tuta na mahusay na kumilos at masunurin nang makita ang may-ari nito. Hindi mo ako papatayin. Panandali ang tanong ni Gerald habang sa wakas ay nakaramdam na naman siya ng kaunting lakas sa kanyang mga binti. Hindi inaasahan, ang anaconda na talagang tumango ng bahagya. Pagkatapos nito, ibinagsak ng anaconda ang kanyang malatemplo na ulo ng direkta sa lupa. Hinaharang ng katawan ng anaconda ang buong daanan na patungo sa yungib. Tila pinipigilan nito ang iba na pumasok sa yungib. Dahan-daw ang lumakad si Gerald sa anaconda. Hindi alam ni Gerald kung bakit bigla siyang nakaramdam ng isang napaka-espesyal at nakakakilabot na sensasyon sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay parang naiintindihan niya ang panloob na damdamin ng anaconda sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga mata nito. Agad na nabuo ni Gerald ang hindi maipaliwanag na pagmamahal para sa anaconda matapos tingnan ang mga mata nito. Pakiramdam niya ay nakikilala niya ang isang matandang kaibigan. Hindi na natakot si Gerald sa anaconda, at sinubukan niyang hawakan ang ulo nito. Hindi pinigilan ng anaconda ang kanyang pagpindot, at ito ay masunurin. Binabantayan mo ang kuweba na ito habang panahon. Para bang hindi ka pa nakakalabas sa kuweba na ito dati, tama ba? Tanong ni Gerald. Tumango ulit ang anaconda. Pagkatapos nito, lumipat ito. Habang iginagalaw ng anaconda ang buong katawan nito, naramdaman ni Gerald na parang ang yungib sa loob ng bundok ay gumuho anumang oras. Patuloy na pag-urong ng anaconda ang katawan nito sa loob na tila may gagawing daan kay Gerald. Iniwan na ni Gerald ang kanyang personal na kaligtasan ng walang pagsasaalang-alang sa oras na ito,
at matapang siyang lumakad papunta sa yungib. Hindi na ito naging hitsura ng isang ordinaryong yungib sa loob. Tila mas tulad ng isang malaking gusaling malapalasyo. Ito ay simpleng, napakalaking. Hindi mapigilan ni Gerald na mapasigaw nang makita ang underground palace na ito. Dapat ay tumagal ito ng napakaraming lakas ng tao at mga mapagkukunang material upang maayos at maitayo ang isang kamanghamanghang gusali. Kahit na ang modernong teknolohiya ay mas advanced na ngayon, imposible pa rin. Sa loob ng palasyo sa ilalim ng lupa, maraming malalaking estatwa ng bato na katulad ng mga batong estatwa sa labas. Mayroon ding 36 na malalaking haligi ng bato na napapalibutan ng 7 hanggang 8 tao. Ang isang makulay na kristal na plataporma ay itinakda sa gitna ng palasyo. May isang malaking kabaong na lumulutang tulad ng isang kristal sa gitna ng platform. Iyon ang walang hanggang kabaong. Gulat na gulat si Gerald. Sa pagtingin niya ulit sa paligid niya, nakikita ni Gerald ang napakadetalyadong mga mural sa paligid niya. Sumisichit ang anaconda sa oras na ito habang tinitingnan ang mural. Nais mo bang matapos ko ang pagtingin sa lahat ng mga mural na ito? Nagtatakang tanong ni Gerald. Tumango ang anaconda. Sige. Matapos lulukan ang laway at pagsulyap sa walang hanggang kabaong, agad na lumakad si Gerald patungo sa mga mural. Matapos makinig sa ilang mga paliwanag ni Gia patungkol sa mga mural bago ito, halos maunawaan ni Gerald kung ano ang ipininta sa mga mural. Napakadetalyado ng mga mural. Ito ang libingang lugar ng misteryosong sundalong makalangit. Ang hari ay gaganapin ang pinakaprestihiyosong libing ng estado para sa makalangit na sundalo na nagmula sa kalangitan, na nagdulot ng isang malaking halaga ng lakas tao at mga mapagkukunang materyal upang maitayo ang palasyo sa ilalim ng lupa. Isang Diyos lamang ang magiging karapat-dapat sa gayong kamanghamanghang palasyo. Ito ay itinayo para sa hinaharap na mga henerasyon upang humanga. Ang lahat ay ipinaliwanag sa mga mural. Ang mga mural sa likuran ay nagparamdam kay Gerald na higit na interesado sa puntong ito. Ito ay sapagkat inilarawan nito ng detalyado ang mga kaganapan sa likod ng malaking puno na nahuhulog mula sa kalangitan. AY1085AY. Ang malaking puno na iyon ay kilala bilang sagradong puno sa mga tao ng bansang ito. Ito ay sapagkat ang malaking puno ay nahulog mula sa kalangitan. Sa oras na iyon, naisip ng mga tao sa bansang ito na ang Diyos ay nagpapadala dito ng sundalong makalangit dito upang anyayahan at maiakyat sila sa langit. Gayunpaman, may nangyari sa daan, at ang misteryosong Diyos at lahat ng iba pang mga sundalong makalangit na dinala niya rito ay namatay. Nadama ng hari na dahil ito ay isang kahilingan mula sa langit, hindi niya dapat mawala ang kanyang pag-uugali. Naramdaman niya na susubukan din niyang umakyat at ipaliwanag kung ano ang nangyari sa Diyos dito. Sa makatuwid, ang hari ay nagpadala ng pinakamahusay na 300 mandirigma sa bansa upang simulang umakyat sa sagradong puno. Gayunpaman, kahit naghintay ng mahabang panahon, ang 300 mandirigma ay hindi bumalik. Ang hari ay hindi nakontento, at bawat taon pagkatapos nito, pipili siya ng isang bagong pangkat ng mga mandirigma na aakyatin ang sagradong puno. Hanggang bisperas lamang ng pagkumpleto ng libingang palasyo ng Diyos na may isang kakaibang nangyari nang malapit na silang magpatuloy sa engranding libing ng Diyos. Sinaktan ng kidlat ang sagradong puno, at ang sagradong puno ay sumabog sa isang malaking apoy. Ang malaking apoy ay tumagal ng higit sa 1 buwan bago ito tuluyang nawala. Labis na inis at nabigo ang hari, at naramdaman niya na sinisisi sila ng Diyos sa hindi pag-ibig nila sa pagkakataong ibinigay nila sa kanila. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang libing ng Diyos ang pinakamahalaga. Pagkatapos nito, mayroong isang detalyadong kwento kung paano magpapatuloy ang hari sa engranding libing ng Diyos at ng babae. Sa huli, isang matandang pulubi ang pumihil sa kanila sa paggawa nito. Sinabi ng mga mural na ang matandang pulubi ay tumingin sa hari na may seryoso at solemn na ekspresyon sa kanyang mukha habang sinabi niya sa hari na ang mag-asawa ay hindi dapat ilibing magkasama. Ang hari ay hindi naniniwala sa kanya sa ngayon. Sa makatuwid, ang matandang pulubi ay gumamit ng itim na mahika. Itinuro niya ang pader, at isang eksena ang lumitaw sa pader ng isang iglap, at ito ay isang eksena ng kanilang bansa na nawasak. Sinabi ng mural na ang lahat ng mga ministro sa palasyo ay nabigla nang ginamit ng matandang pulubi ang pamamaraang ito.
Nagsimula na silang yumuko sa harap niya, sunod-sunod, at maging ang hari ay yumuko sa harap niya. Sa huli, sa wakas ay pinakinggan ng hari ang payo ng matandang pulubi. Nais ng hari na ang matandang pulubi ay maging kanilang pambansang guro upang siya ay gabayan sa kung paano niya ipagpatuloy na panatilihing ligtas ang kanyang bansa. Gayunpaman, tinanggihan ng matandang pulubi ang kahilingan ng hari, at gumuhit lamang siya ng 2 larawan para sa hari sa halip. Ang isa sa mga larawan ay isang simbolo lamang. Gayunpaman, malinaw na sinabi ni Gerald na ito ang simbolo ng Sun League. Ang iba pang larawan ay mas misteryoso. Bakit ito kahawig, ang larawan ng araw, na kung saan ay ang magic artifact ng pamilya Crawford? Napakamot sa noo ni Gerald, at hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na pagtataka. Pagkatapos nito, sinabi lamang sa Muriel na ang bansa ay naging napakaganda ng ilang taon matapos matanggap ang 2 larawan, at ang bansa ay halos nagkakaisa sa daan-daang mga karatig bansa. Pinarangalan ng hari ang matandang pulubi bilang isang banal na kayamanan. Hindi mapigilan ni Gerald na huminga ng malalim nang makita ito. Maaaring ang larawan ng araw, na kung saan ay ang mana ng pamilya Crawford, at ang Sun League ay konektado. Bukod dito, ang taong nagmula sa larawan ng araw ay talagang walang iba kundi ang matandang pulubi na ito. Napaisip si Gerald sa sarili. Ang pag-usisa na pinilit siya ni Gerald na ipagpatuloy ang pagtingin sa mga Muriel. Pagkatapos nito, ang libingan ay tinatakan. Tumagal ng higit sa 10 taon upang maitayo ang underground na palasyo na ito, at tumagal din sila ng ilang taon upang maisil ito. Sa panahong ito, may kakaibang nangyari sa umunlad na bansa na ito. Ang kakaibang bagay ay isang malaking bangkay na nahulog mula sa kalangitan. Ang hitsura ng malaking bangkay na ito ay inukit ng detalyado. Tiningnan ni Gerald ang Muriel, at napagtanto niya na, ito talaga ang bangkay ng isang dragon. Isang dragon. Nanlaki ang mga mata ni Gerald sa pagtataka. Lalo siyang nagulat sa oras na ito na sinabi ng Muriel na ang isang dragon ay nahulog mula sa kalangitan. Ang dragon ay humigit kumulang 30 metro ang haba, at mayroon itong mga kuko na kasing tigas ng bakal na madaling mapunit ang ulo ng mga tao. Ipinaliwanag din ng Muriel na ang malaking bangkay ng dragon ay natakpan ng matitigas na kaliskis. Ang ilan sa mga kaliskis na ito ay gininto ang dilaw na kulay, at ang ilan sa mga ito ay jet black. Ito ay isang dragon na may pinaghalong gintong dilaw at jet black na kulay. Nang bumagsak ang bangkay ng dragon, bulok na ang katawan nito, at lahat ay lumayo rito. AY1086AY. Una nilang pinaplano na ilibing ito, ngunit ang bangkay ng dragon ay nagdulot ng salot sa oras na ito. Maraming tao ang namatay sa salot. Tulad ng ganap na pagkalugi ng hari sa dapat gawin, binanggit muli ang matandang pulubi. Tila na sa wakas ay bumalik ang matandang pulubi makalipas ang 3 taon. Gayunpaman, nang bumalik ang matandang pulubi sa oras na ito, hindi na siya mukhang isang matandang pulubi, ngunit sa halip, siya ay bihis ng pormal. Sinabi ng matandang pulubi sa hari na nagpapanggap lamang siyang matandang pulubi noon upang madali niyang magawa ang mga bagay, ngunit hindi talaga siya pulubi. Likas na natuwa ang hari nang marinig niya ito, at binigyan niya siya ng pinakamahusay at pinakamaluho na paggagamot. Tinanong siya ng hari kung paano niya haharapin ang bangkay ng dragon. Iminungkahi ng matandang pulubi na ang bangkay ng dragon ay dapat agad na sunugin ng walang anumang pagkaantala. Nakasaad din sa Muriel na ang matandang pulubi ay may mahusay na kasanayan sa medikal. Pinagaling niya ang mga taong nahawahan ng salot sa oras na iyon, at pinagaling din niya ang prinsipe, na nahawahan dahil sa salot. Gayunpaman, nagdala rin siya ng isang kondisyon. Nais niyang pumunta at tingnan sa loob ng palasyo ng ilalim ng lupa. Hindi lamang iyon, nais niyang pumasok at tingnan ang underground na palasyo ng mag-isa. Nais niyang ang lahat ng mga manggagawa at manggagawa na responsable sa pag-ukit ng mga Muriel sa oras na iyon ay manatili sa malayo. Tuwang-tuwa ang hari, at sumang-ayon siya sa mga kahilingang ito. Ang matandang pulubi ay nanatili sa ilalim ng lupa palasyo ng higit sa 10 araw. May dala pa siyang isang bag nang siya ay pumasok. Pagkatapos nito, ang mga tao sa buong bansa ay lumuhod at sinamba siya muli habang tinatanggap nila siya pabalik, inaasahan na siya ay manatili. Gayunpaman, tinanggihan muli ng matandang pulubi ang kanilang kahilingan.
Inilalarawan ng mural na kapag dumating ang gabi, ang matandang pulubi ay nakatayo sa dingding habang nakaharap siya sa lahat ng lungsod na yumuko sa harap niya. Sa oras na ito, itinuro ng matandang pulubi ang buwan na inilantad lamang. Ang lahat ay tumingin sa buwan, at nang sa wakas ay mag-react, na wala na ang matandang pulubi. Sa oras na iyon, upang gunitain siya, ang mga tao ay nagtayo ng isang templo upang sambahin at handgan siya. Mga sundalong makalangit na nahulog mula sa kalangitan, ang sagradong puno, ang kakaiba at misteryosong matandang pulubi, ang dragon, at pati na rin ang pang-akdang pandigma sa langit. Bulong ni Gerald. Ang mas maraming impormasyon na nakuha ni Gerald mula sa mga mural, mas naramdaman niya na parabang hindi niya ito maintindihan. Ang mga mural na ito at ang mga pangyayaring inilalarawan sa mga mural na ito ay tila parang napakabuhay. Ito ba ay imahinasyon lamang ng mga tao mula sa sinaunang panahon? Hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kaunting pagdududa at kainahinala sa oras na ito. Bago ito, nag-aalinlangan pa rin siya, ngunit sa puntong ito, si Gerald ay 70% na nakumbinsido na lahat ng ito ay maaaring totoo. Maaari bang ang isang ganap na magkakaibang sibilisasyon ay totoong mayroon sa mundong ito 10,000 taon na ang nakakalipas, o kahit na 10,000 ng mga taon na ang nakakalipas? Bagaman ang alamat ng pagkakaroon ng mga dragon ay matagal ng kasaysayan, ang mga dragon ba ay tunay na alamat? Nagulat si Gerald. Huminga siya ng malalim habang sinusubukan niyang hanapin kung nasaan ang babaeng nakasuot ng puti mula sa mga mural. Gayunpaman, walang nabanggit na babaeng nakasuot ng puti. Hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kaunting pagkabigo. Ang matandang pulubi na ito ay tila may kakayahang maunawaan ang mga sinauna at modernong panahon. Posibleng mayroong isang kaakit-akit na pagkatao at pagkakaroon sa mundong ito. Napaisip ulit si Gerald sa sarili. Sa oras na ito, tumingin si Gerald sa anaconda. Nga pala, kailan ka napunta dito? Naniniwala ako na hindi ka. Ganoon kalaki noong una kang dumating dito, tama ba? Tanong ni Gerald. Sumisikip ang anaconda bago ito dumura sa isa sa mga mural. Ito ay isang mural ng eksena ng ang matandang pulubi ay pumasok sa ilalim ng lupa palasyo na may isang bag sa kanyang kamay. Saglit na natigilan si Gerald habang naiisip ang sarili. Sa oras na ito, hindi niya maiwasang manginig ng buong buo. Napatingin si Gerald sa anaconda bago niya sinabi, ibig mo bang sabihin na dinala ka ng matandang pulubi sa underground na palasyo sa bag na iyon? Pakiramdam ni Gerald ay parang nauubusan na siya ng hininga. Tumango ang anaconda. Oh, Diyos ko! Nasa estado ng gulat at hindi makapaniwala si Gerald. Nabuhay ka na ng libu-libong mga taon. Kabanata 1087. Tumango ulit ang anaconda. Kung hindi ito nangyari sa harap niya, hindi kailanman maniniwala si Gerald na totoo ito. Ang anaconda na ito ay mas matanda pa kaysa sa kanyang mga ninuno. Bakit hindi mo ako pinatay? Dinala ka ng matandang pulubi sa ilalim ng lupa palasyo noon. Sa makatuwid, malamang na ginusto kanyang bantayan ang sinaunang libingan na ito. Kailangan mong patayin ang sinumang sumire sa sinaunang libingan na ito, tama ba? Hindi mapigil ang magtanong ni Gerald. Sumisikip ang anaconda nang dumura ito at tinuro ang mural mula kanina. Pagkatapos nito, lumingon ang anaconda habang sumulyap sa walang hanggang kabaong. Ang mural na dumura ng anaconda ay ang kung saan ang matanda ay nanatili sa ilalim ng lupa palasyo sa loob ng 10 araw pagkatapos dalhin ang anaconda, at ang anaconda ay nakaturo sa walang hanggang kabaong sa oras na ito. Tila parang ang 10 araw na ginugol ng matandang lalaki sa ilalim ng lupa na palasyo ay may kinalaman sa walang hanggang kabaong. Walang ibang mga pahiwatig sa mural, at tila ba sinisikap ng anaconda na sabihin sa kanya na ang sagot ay nakalagay sa loob ng walang hanggang kabaong. Nais mong buksan ko ang kabaong? Pansamantalang tanong ni Gerald. Tumango ang anaconda. Huminga ng malalim si Gerald bago siya lumakad patungo sa makulay na platform. Ang buong platform ay gawa sa maraming mga makukulay na bato. Ang walang hanggang kabaong na gawa sa kristal na jade ay nasuspine sa hangin sa itaas ng mga makukulay na bato. Ito ay tulad ng isang magandang gawain ng sining na pinangganga at namangha ito ng mga tao. Matapos maglakad at pagmasdan ang walang hanggang kabaong mula sa isang malapit na saklaw, malabo na nakita ni Gerald ang isang madilim na figure na nakahiga sa loob ng kabaong. Iyon ang dapat na bangkay ng Diyos mula pa noon.
Bagaman hindi malinaw na nakita ni Gerald ang figure, nakikita niya ang balangkas ng figure na nasasalamin sa kristal na kabaong. Tunay na ito ang walang hanggang kabaong, at ang bangkay ay hindi bulok kahit na napanatili sa mahabang panahon. Maaari ba talagang ang Diyos na ito ay isang Diyos na nagmula sa langit? Pinigilan ni Gerald ang kanyang kuryosidad habang dahan-daw ang itinulak ang coffin board. Sa pagtulak nito palayo, ang bangkay ng Diyos ay walang pagpipigil na ipinakita sa harap niya ng saglit. Natigilan si Gerald pagkatingin niya ng maayos sa katawan. Naramdaman niya na parang tumigil ang tintig ng kanyang puso sa puntong ito. Paano ito naging posible? Ang mga mata ni Gerald ay nanlaki sa susunod na sandali, at isang bakas ng pagkabigla at takot ang pumuno sa kanyang katawan sa isang iglap. Hindi niya mapigil ang manginig ng hindi mapigilan. Ito ay dahil, ang bangkay na nakahiga sa loob ng kabaong ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Upang maging tumpak, ang figure na nakahiga sa loob ng kabaong ay eksaktong kamukha niya. Nakasuot siya ng gintong nakasuot na puting balabal, at mahaba ang buhok. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay ang eksaktong kopya ng mukha ni Gerald. Paano ito magiging posible? Hindi mapigilan ni Gerald na muling bulala sa kanyang puso habang hindi niya namamalayang umatras ng 2 hakbang. Sa oras na ito, tiningnan ni Gerald ang anaconda, na gumagalang sa kanya. Hindi nakapagtataka kung bakit siya ginagamot ng anaconda nang may galang sa halip na patayin siya. Ito ay naka-out na ang anaconda ay patungkol sa kanya bilang ang Panginoon ng ilalim ng lupa palasyo. Sumisitsit ang anaconda bago ito sumenyas para kay Gerald na tumingin sa tabi ng bangkay. Tumingin si Gerald sa direksyong iyon. Lumabas na mayroong isang scroll sa tabi ng bangkay. Mayroon ding isang round jade pendant sa tabi nito. Nais ng anaconda na buksan ni Gerald ang scroll. Pinigilan ni Gerald ang kilabot na nararamdaman habang dinampot ang scroll. Matapos buksan ang scroll, nakita ni Gerald ang ilang sinaunang pagsulat na siksik na naitala dito. Tinanong ni Gerald si Professor Yale tungkol sa mga sinaunang pagsulat na ito lamang ng ilang araw. Sa makatuwid, maaaring maunawaan ni Gerald ang nilalaman ng scroll ng maikling. Ito ang dapat na record ng buhay ng bangkay na ito. Ang kanyang asawa ay nabanggit sa scroll, at ang mga salitang sunlig ay nabanggit din, sinundan ng mga tao, at tila ang huling mga salita ay nagsasalita tungkol sa pagkawasak. Epektibong naiintindihan lamang ni Gerald ang mga salitang ito. Ang asawa ng Diyos at ang sunlig ay parehong nabanggit. Maaaring ang pagkamatay ng Diyos na ito ay maaaring direktang nauugnay sa sunlig pagkatapos. Anong pagkawasak ang maaaring tinukoy niya? Masisira ba ang sangkatauhan? Hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng pagkalito at pagkabigo. Hindi ito isang tala ng pagpapakamatay na naiwan ng bangkay, tama ba? Tanong ni Gerald sa anaconda. Umiling ang anaconda. Naiintindihan ko na ngayon. Ang matandang pulubi na nagdala sa iyo dito ay ang naglagay ng scroll na ito sa loob ng walang hanggang kabaong, tama? Tanong ni Gerald. Tumango ang anaconda. Sino ang matandang pulubi na iyon? Bakit alam niya ang napakaraming mga lihim, at bakit parang may supernatural na kapangyarihan siya? Panipi. Talagang nagulat si Gerald. Kabanata 1088. Umiling ulit ang anaconda. Ano ang ibig sabihin nito? Ano nga ba ang sunlig? Panipi. Pawis na si Gerald sa oras na ito, lalo na't may nakikita siyang isang katulad niya, nakahiga sa loob ng walang hanggang kabaong sa oras na ito. Posible bang mayroong isang bagay tulad ng reinkarnasyon? Ang lahat ay napuno ng pag-aalinlangan. Bukod dito, tila ang misteryosong tao na namuno sa kanya dito ay malamang na alam ang lahat, noon. Gayunpaman, sino siya? Si Gerald ay napuno ng pag-aalinlangan, at kinuha niya ang bilog na pendant ng jade habang tinitingnan niya ito. Maraming mga komplikadong linya ang ipininta dito. Hindi alam ni Gerald kung siya ay naghahalusinate o kung ito ay isang ilusyon lamang, ngunit pakiramdam niya ay parang nakikita niyang gumagalaw ang mga linya. Sa sandaling ito, mas tinatitigan ni Gerald ang mga linya na iyon, at parang mas mabilis ang paggalaw ng mga linya. Pinaramdam nito kay Gerald na malungkot, at siya ay naging sobrang pagkahilo sa oras na ito. Umiling si Gerald, at naramdaman niya bigla ang lahat na nagiging itim sa harap ng kanyang mga mata sa pagkamatay niya. Gayunpaman, may malay pa rin si Gerald. Ramdam niya na malamig ang kanyang mga kamay at paa, ngunit hindi man niya maiimulat ang kanyang mga mata.
Biglang may lumitaw na isang malaking butas sa kanyang harapan. Mayroong isang maliwanag na linya na lalabas mula sa butas. Mayroon ding isang stream na umaagos ng maayos. Isang itim na anino ang nakatayo sa gilid ng batis na ang mga kamay ay nasa likuran. Narito ka na sa wakas. Tanong ng madilim na figure na nakatalikod kay Gerald. Anong ibig mong sabihin? Sino ka? Nagtatakang tanong ni Gerald. Matagal na kitang hinihintay. Ang sabi ng lalaki. Laging tandaan na kung mas malaki ang iyong mga kakayahan, mas maraming mga tao ang kailangan mong protektahan. Ito ay lalo na para sa taong mahal na mahal mo. Tiyaking hindi mo siya pinapabayaan. Muling sinabi ng itim na figure. Lalo pang naguluhan si Gerald sa oras na ito habang sinabi niya, "Sir, hindi ko alam kung ano ang iyong pinag-uusapan. Gusto ko lang tanungin kung bakit ang Diyos sa walang hanggang kabaong ay katulad ng kamukha ko. Gayun din, ikaw ba ang Diyos na iyon?" Panipi, malalaman mo kalaunan. Ang boses ng itim na figure ay parang malungkot. Ano ang Sun League? Tila na ang aking kasintahan ay nakuha ng Sun League, at wala talagang balita sa kanya. Sabi ni Gerald, ang lahat ay mamamatay dahil sa kanya. Lahat, sinabi ng itim na figure. Kung wala kang sasabihin sa akin, hindi mo ba dapat sabihin sa akin kung paano ko mapoprotektahan ang mga taong mahal ko? Nagtatakang tanong ni Gerald. Nang matapos na siya sa pagsasalita, bigla niyang naramdaman muli ang nakakalungkot at nahihilo na pakiramdam sa kanyang ulo. Gayunpaman, naramdaman nitong ganap na naiiba kaysa sa dati. Tila parang hindi mabilang na mga impormasyon ang bumubuhos sa kanyang utak sa oras na ito. Naramdaman ni Gerald na parang sasabog ang utak niya. Masyadong maraming impormasyon. Ang ulo ko, masakit. Kudlit. Mahigpit na nakahawak si Gerald sa ulo habang sumisigaw at gamulong sa lupa sa sakit. Hindi na niya masabi ang pagkakaiba sa pagitan ng hilaga, timog, silangan, at kanluran sa puntong ito. Naramdaman niya na parang sasabog ang ulo niya sa sakit. Gayunpaman, ang itim na figure ay patuloy na nagsasalita. Mula ngayon, kailangan mong maging mas maingat, lalo na ang mga tao sa paligid mo. Ito ay sapagkat ako ay ikaw, at ikaw ay ako. Panipi, namamatay ako. Bilasan mo at iligtas mo ako. Panipi, namumula si Gerald sa kanyang bibig, at nagpapakita ang mga puti ng kanyang mata habang nagpatuloy sa pakikibaka sa lupa. Boom! Maya-maya, naramdaman na parang ang impormasyon sa isip ni Gerald ay bumubuo ng isang daluyan na biglang sumabog. Sinimulan ni Gerald ang pag-agos ng dugo nang tumigil siya sa pakikibaka bago siya nahimatay. Tumulo, tumulo, tumulo. Hindi alam ni Gerald kung gaano siya katagal, ngunit unti-unti siyang nagising nang marinig niya ang tunog ng tumutulo na tubig. Nang siya ay tumayo, natuklasan ni Gerald na siya ay nasa ilalim pa ng palasyo ng lupa. Nakatitig sa kanya ang anaconda na may pag-aalala ang tingin sa mga mata nito. Hindi pa ako patay. Medyo nagulat si Gerald. Gayunpaman, ang kanyang ngiti ay nagyelo kaagad pagkatapos, dahil biglang napagtanto ni Gerald na tila mayroong higit pa sa kanyang isipan sa oras na ito. Kabanata 1089. May isang sobrang alaala sa isip ni Gerald. Ito ay isang alaala na hindi pagmamay-ari niya. Mayroong simpleng impormasyon sa kanyang isipan. Masyado siyang maraming kasanayan at kapangyarihan sa martial arts. Napakaparaan lamang nito. Naramdaman na parang pinagkadalubhasaan na ni Gerald ang lahat ng mga kasanayang at kakayahan ng lubusan. Lalo na ito para sa pamamaraan ng paghinga. Nang huminga si Gerald ngayon, naramdaman niya na para bang automatiko niyang maaaktibo ang diskarteng ito sa isang iglap. Nagduda si Gerald. Bukod dito, parang may mas maraming alaala sa kanyang isipan, ngunit ang mga alaalang ito ay tila malabo. Kahit gaano pa ito pag-iisipan ni Gerald, wala naman siyang naalala kahit papaano. Dahil ba sa pendant na iyon ng Jade? Hindi lang iyon. Natuklasan din ni Gerald na ang kanyang lakas at pangangatawan ay tila napabuti. Iniunat niya ang kanyang mga palad upang buhayin ang kanyang panloob na lakas, at isang mabilis na init at lakas ang pinakawalan sa iyong palad. Lakas ng loob at panlabas na pangangatawan. Ang dakilang master domain. Tuwang-tuwa si Gerald. Bukod dito, ang kanyang panloob na lakas at diskarte sa paghinga ay lumalaki sa isang kamangha-manghang bilis. Bukod dito, ang panloob na lakas ni Gerald ay hindi maiiwasang naiiba kumpara sa dati.
Mas naging makapangyarihan at malakas pa siya kumpara sa dati. Inilabas ni Gerald ang kanyang light gain at gumanap ng isang set ng swordsmanship. Ang kanyang aura talam ay hindi magagapi. Bago dumating ang kanyang payback, ang gilid ng kanyang talam ng aura ay may dumating na aura AD. Maaaring hatiin ni Gerald ang isang malaking bato mula sa higit sa 10 metro ang layo. Bukod dito, habang pinapagana niya ang kanyang lakas sa loob, mas mabilis itong lumalaki sa loob niya. Ito ba ang dakilang master domain? Bakit sa palagay ko ang isa sa aking mga random na hit ay maraming beses na mas malakas kumpara sa Lolo o kay Christopher Moldel? Kung gagamitin ko ang lahat ng aking lakas sa pag-atake, tiyak na magiging mahirap para kay Christopher na pigilan ang aking pag-atake kahit na sa tulong ng kanyang mahiwagang salamin. Hindi naman sa mayabang si Gerald. Gayunpaman, totoong nararamdaman niya ang ganitong pakiramdam sa oras na ito. Sinabi ni Lolo na ang pinakamisteryosong lupain sa mundong ito ay ang dakilang Panginoong Larangan. Gayunpaman, mayroon akong isang pakiramdam na nalampasan ko na ang kaharian ng dakilang Panginoon. Napaisip si Gerald sa sarili. Kinuha ni Gerald ang pendant ng jade at tiningnan ito. Maraming sinabi sa kanya ng madilim na figure ngayon, ngunit hindi pa rin ito kumpleto. Bukod dito, parang ang kanyang tono ay partikular na nag-aalangan at nag-iisa. Ang madilim na figure ay naipasa ang lahat ng ito sa kanya. Kaya, parang may isang bagay na nais niyang gawin niya. Gayun din, naalala ni Gerald na ang huling bagay na sinisigawan niya ay tila, "Ako ay ikaw, at ikaw ako." Maaaring si Gerald ang muling pagkakatawang tao ng Diyos na ito. Napatingin ulit si Gerald sa bangkay na nakahiga sa loob ng walang hanggang kabaong muli. Hahawak muna ako sa jade pendant. Mayroon pa akong masyadong maraming pag-aalinlangan tungkol sa walang hanggang kabaong na hindi ko lang malulutas sa magdamag. Tatatakan ko ang kuweba na ito pagkatapos na ako lumabas, at babalik ako muli matapos makuha ang lahat ng mga sagot na kailangan ko. Napaisip si Gerald sa sarili. Pagkatapos nito, itinabi niya ang pendant ng jade. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang tao mula sa 10,000 mga taon na ang nakakalipas na kamukha niya na nakahiga sa loob ng walang hanggang kabaong. Ito ay lubos na nakaramdam ng pagkawala kay Gerald, at hindi siya naglakas loob na kumilos ng madali. Sa sandaling ito, parang may sasabihin sa kanya ang anaconda. Nagsimula itong sumitsit habang papalapit sa isa sa mga mural. Pagkatapos nito, itinuro nito ang mural ng bisperas ng libing, kung saan lumabas ang matandang pulubi upang harangan ang Diyos na may libing kasama ang babaeng nakaputi. Partikular na tinuturo ng anaconda ang babaeng nakaputi. Ano ang sinusubukan mong sabihin? Ibig mo bang sabihin na gusto mong hanapin ko ang babaeng ito na nakaputi? Tanong ni Gerald. Tumango ang anaconda. Pagkatapos nito, tiningnan ng anaconda ang walang hanggang kabaong at ang pendant na jade sa kamay ni Gerald. Ito ba ang gusto ng dark figure na gawin ko? Gusto niya akong hanapin? Tanong ni Gerald. Tumango ulit ang anaconda. Sa puntong ito, biglang naalala ni Gerald ang kakaibang panaginip na mayroon si Lyra bago siya dumating sa disyerto. Kabanata 1090, War Hill Mountain, ang gumuho na estatwa ng babaeng nakaputi, at ang propesya ng larawan ng araw. Naisip niya ang babaeng nakaputi na lumitaw noong siya ay namatay. Isang babaeng nakaputi ulit, maaari bang pareho silang tao? Ang bagay na ito ay tila nakakakuha ng higit pa at mas nakakagulo. Babalik ako at tingnan kung makakahanap ako ng ilang mga sagot mula sa larawan ng araw. Napaisip si Gerald sa sarili. Sa oras na ito, muling isinara ni Gerald ang kabaong. Kasabay nito, inayos ni Gerald ang isang pagbuo ng selyo sa paligid ng kabaong kasunod ng kanyang memorya. Mas makabubuting pangalagaan niya at panatilihing maayos ang katawang ito. Salamat sa iyong tulong. Hindi ito magtatagal, babalik ako sa oras na malaman ko ang lahat. Sambit ni Gerald habang tinatapik ang ulo ng anaconda. Tumango ang anaconda. Pagkatapos nito, umalis na si Gerald. Sa totoo lang, hindi ito mismo napansin ni Gerald, ngunit kahit na siya pa rin ang kapareho niya dati, naglalarawan na siya ng isang ganap na kakaibang uri ng ugali. Dahan-daang lumabas si Gerald, kasunod sa mababa at matatag na koridor. Tuluyan ding tinataka ni Gerald ang pasilyo sa kanyang pag-alis. Inunat ng bahagya ni Gerald ang kanyang katawan at bumantong hininga kaagad paglabas niya sa may pasilyo. Huminto na ang itim na hangin sa labas.
Dapat kong ilipat ang ilang mga malaking bato dito. Napaisip si Gerald sa sarili. Naglakad si Gerald sa tagiliran bago siya lumipat ng ilang mga bato upang selyuhan ang buong koridor. Biglang, isang sumisipol na tunog ay nagmula sa kalangitan. Hahaha, mabaho brat, 10 araw na. Sa wakas ay handa kang lumabas pagkatapos kong maghintay sa iyo ng 10 araw. Panipi, kaagad pagkatapos, isang figure ang tumalon mula sa isang mababang bangin at direktang lumapag sa harap ni Gerald. 10 araw. Nauna kong naisip na namatay ka na sa loob, ngunit naramdaman kong medyo nag-aalangan at nag-aatubiling umalis. Sa kabutihang palad, napagpasyahan kong maghintay ng kaunti pa. Kung hindi man, madulas ka sana ng ganoon. Sabi ni Christopher habang tumatawa. Nagulat si Gerald nang sabihin niya, so, lumalabas na wala akong malay sa loob ng 10 araw sa loob ng yungib. Sa totoo lang naisip ko na isang gabi lang yun. Panipi. Napakatakot at takot na takot ka sa loob ng yungib, di ba? Mabaho na brat, tunay na napakaswerte mo. Hindi ka talaga napatay ng napakalaking anaconda. Panipi, tila na ito ay tiyak na kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na mailagay ko ang aking mga kamay sa iyo at sa iyong pangangatawan. Ngini siya ni Christopher. Napagtanto ni Gerald na si Christopher ay mukhang mas mahina ang loob kumpara sa kung paano siya noong nakilala niya siya 10 araw na ang nakalilipas. Tila parang napakahirap ng oras ng paghihintay sa kanya ni Christopher sa lugar na ito kung saan umuungal ang itim na hangin. Bakit mo harangan ang pasukan ng yungib? Mayroon bang anumang malaking lihim sa loob ng kuweba na ito? Nagtanong si Christopher. Aba, puno ito ng mga misteryo. Hindi ko makrak ang lahat ng ito ng sabay-sabay, ngunit hindi ako ganap na walang pahiwatig. Iyon ang dahilan kung bakit tatahiin ko muna ang kuweba na ito upang makabalik ako dito sa hinaharap. Prangkang sagot ni Gerald. Ano, kung iyon ang kaso, nangangahulugan ba na nahanap mo na ang lihim sa loob ng kuweba na ito? Ano ito? Panipi. Tuwang-tuwa si Christopher, at isang bakas ng kasakiman ang sumilay sa kanyang mga mata. Kaagad pagkatapos, tumalikod siya bigla nang sinubukan niyang ilipat ang malaking bato. Gayunpaman, gaano man kahirap ang kanyang pagsubok, hindi niya talaga mailipat ang malaking bato. Paano ito mabigat? Ang mukha ni Christopher ay namula na. Nabasbasan ko na ang malaking bato ng ilang lihim na pamamaraan. Sa makatuwid, ang paggamit ng lakas lamang ay ganap na walang silbi. Sambit ni Gerald habang nakangiti. Lihim na pamamaraan. Anong lihim na diskarte ang iyong pinag-uusapan? Nagtatakang tanong ni Christopher. Sa simpleng salita, gumagamit ako ng malalim na enerhiya na umiiral sa likas na katangian. Ilagay natin ito sa ganitong paraan, ito ay tulad lamang ng lakas ng isang magnetic force field. Maaari mo bang kalabanan ang lakas ng isang magnetikong force field sa iyong lakas lamang? Tanong ni Gerald. Ano, ikaw, paano mo natutunan kung paano gawin iyon? Sa loob ng yungib, tanong ni Christopher na nakabukas ang mga mata. Oo, ngayon alam ko kung bakit nais ni Daryl Crawford na pumunta ka dito kahit na nasa peligro ng iyong sariling buhay. Ito ay talagang mayroong ganitong uri ng lihim na pamamaraan sa loob ng yungib. Talagang pinagpupala ako ng Diyos. Ang Diyos ay talagang nasa tabi ko, sabi ni Christopher habang nakangisi. Pagkatapos nito, malamig niyang tinitigan si Gerald. Hindi katakataka kung bakit naramdaman ko na parang ang hininga at aura mo ay tila ibang-iba kumpara sa dati. Ito ay naka-out na ikaw ay nagkaroon ng tulad ng isang maswerteng nakatagpo. Sa kasamaang palad para sa iyo, sinabi mo sa akin ang lahat. Napakalungkot na mula ngayon, ako lamang ang tao sa mundong ito na malalaman ang lihim na ito. Gerald, anuman ito, hindi kita papayag na mapanatili ang buhay mo ngayon. Huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit at walang awa. Bigyan mo ako ng iyong buhay. Panipi. Pagkahulog ng kanyang boses, lumipad si Christopher patungo kay Gerald habang sinubukan niyang hampasin sa dibdib si Gerald gamit ang kanyang pagpatay sa palad. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at i-comment ang inyong reaksyon sa ating kwento.